Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sinisimulan po natin ngayon ang panahon ng Kwaresma at sisimulan natin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng abo sa ating mga noo. Ang abo na inyong dinala dito sa ating simbahan, sinunog kahapon sa seremonya ng pagsisindi nito at siya ring ipapahid ngayon sa ating mga noo. Kung babalikan natin last year, Palm Sunday, ang mga palaspas na yan ang ating iwinagayway. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Pagpupugay sa hari. Pagsisikap na bigyang parangal ang hari. Na para bang sinasabi natin, sa pagdadala ko ng palaspas na ito, sisikapin kong sundin si Jesus ang hari. Sa pagdadala ko ng palaspas na ito, sisikapin kong tularan ang halimbawa ni Jesus na hari. Sisikapin kong sundin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga turo. Sisikapin kong sundin ang kalooban ng Ama. Gaano tayo naging tapat doon sa ating pangako? Talaga bang sa buong buhay natin, simula nung Palm Sunday last year hanggang ngayon, si Jesus ang itinaas natin sa ating salita at gawa at kinilala bilang hari. At dahil kinilala bilang hari, sinunod natin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga aral, at nagsikap tayong mamuhay ayon sa kanyang halimbawa. Ganon po ba ang nangyari? Sa palagay ko, ang sagot, hindi. Sa maraming pagkakataon, bumagsak tayo sa kasalanan. Sa maraming pagkakataon, sumira tayo sa ating pangako. Sa maraming pagkakataon, hindi tayo naging karapat-dapat sa salita at gawa. Kaya ang sabi ng simbahan, muli isasagawa natin ang pagdiriwang, ang pagsasama-sama, ang pagsisikap na ibalik na muli ang ating mga sarili sa Diyos ngayong panahon ng Kwaresma. At ang tanda na tayo ay nagnanais na magbagong buhay at muling sumampalataya kay Jesus ay ang krus ng abo na ipapahid sa ating mga noo. Kung saan sasabihin ng pari o ng mga katuwang ng pari, sumampalataya ka sa mabuting balita at manalig kay Jesus. O kaya naman, sa lumang katawagan, sasabihin, ikaw ay nagmula sa alabok at sa alabok ka rin babalik. O tao, tandaan mo, ika'y abo, ika'y alabok, at anuman yung mga pinaka-iingat-ingatan mo sa buhay mo ngayon, anuman yung mga pinanghahawakan mo sa buhay mo ngayon, ang lahat ay mauuwi sa wala. Sa alabok tayo nagmula, sa alabok din tayo babalik. Mas maganda siguro para mas maging malinaw itong reflection na ito,
Bumaba tayo sa kalumbaryo, ang dami doong abo. Mga mahal natin sa buhay, na nauna nang lumisan sa mundong ito at ngayon nagbalik sa abo. Tandaan mo, tao, ika'y nagmula sa abo at sa abo ka rin babalik. Kaya ang panahon ng Kwaresma ay panahon na punong-puno ng mga gawain, ng mga simbolo, ng mga pagpapaalaala. Nandyan ang mga misa sa iba't ibang lugar, estasyon ng krus, bisita iglesia, prosesyon, at marami pang iba. Ang lahat ng gawain na yan ay gagawin natin o maasang sa pamamagitan niyan, mas makikita natin ang ating mga sariling pagkamakasalanan. At dahil doon, umaasa tayo sa biyaya ng Diyos na sana ipagkaloob sa atin ang biyaya ng tunay na pagbabago ng buhay, ng tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Kaya simula ng Kwaresma, maraming disiplina ang hihingin sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. At simula ngayon, sinasabi na tayo ay aakyat sa bundok. At ang bundok na yan, bundok patungo sa muling pagkabuhay. At sa pag-akyat natin sa bundok na yan, kailangan nating mag-unload. Kailangan nating alisin sa ating mga puso ang mga hindi makatutulong upang tayo ay makarating doon sa bundok ng muling pagkabuhay. Kailangan nating linisin ang ating mga puso. Kailangan nating pagaanin ang ating pakiramdam. Kaya anumang kasalanan, anumang nagpapabigat sa ating kalooban, anumang gawa na hindi maganda, ay kailangan nating talikuran, iwanan, layuan. Sa paglalakbay patungo sa bundok ng muling pagkabuhay, kailangan nating maglakbay ng walang anumang bigat na dala-dala. Diba sanay tayong mag-travel? Sabi nga, travel light. Huwag kang magdala ng mga bagay na hindi kailangan at hindi importante. Mahirap maglakbay ng maraming bitbit. At ganon din naman, napakahirap makarating sa piling ng Ama kapag ang dami nating daladalang mga hadlang at sagabal para makarating sa Kanyang kaharian. Kaya ang panahon ng Kwaresma, ang panahon para dito. Mag-unload, maglinis ng puso't kalooban, magpatawad, tumulong at magmalasakit sa kapwa, maglaan ng quality time sa pananalangin. Kaya ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang tunay na biyaya ng pagsisisi, pagbabalik loob, at pagbabago ng buhay. Amen.